Gamit lang ang kawali, makakagawa ka na ng ganito kasarap na pizza. Kaya kung wala kang oven, wag mo nang problemahin. Sa paggawa ng dough, kailangan mo ng 1 cup water, 1 tablespoon yeast, 2 tablespoon white sugar. Mag-add rin tayo dito ng 3 tablespoon na cooking oil, tapos haluin lang natin to at hintayin natin mag-bloom. Kapag bumula to, ibig sabihin active yung yeast, kaya naman ilagay na natin yung 2 cups na all-purpose flour at 1/8 teaspoon naman na salt. Masahin lang natin to ng mga ilang minuto. Pwede ka mag-add ng harina dito ng paunti-unti. Ayan, makalipas yung ilang minuto na pagmasa dito, pwede mo nang i-resto, lagyan mo lang ng mantika itong lagayan para hindi dumikit. Habang naghihintay naman tayo dito sa dough, magpiprito naman tayo nitong bacon. Pwedeng ham, pwede ring hotdog kung ano yung available. Binalikan ko naman yung dough, hatiin ko sana sa dalawa to, pero hindi ko na lang hinati dahil nga maliit pala. Malaki naman yung kawali ko, kaya kayang-kaya na to. Binutasan ko na rin to gamit yung tinidor para maluto talaga ng maigi. Lutuin lang natin itong pizza dough sa mahinang apoy habang naghihintay gawa tayo ng sauce. Ito lang yung available, kaya naman ginawan ko ng paraan. Pinagsama ko yung tomato paste, banana ketchup, kaunting honey. Tinikman ko rin at grabe, sobrang sarap, kaya excited akong matapos to. Para naman sa cheese, gumamit ako dito ng mozzarella cheese. Kumuha lang ako ng maliit na size tapos ginidgid ko na rin to ng maliliit. Ayan, okay na to. Binalikan ko naman itong pizza dough na niluto dahil kailangan natin itong baliktarin para yung kabilang side naman yung maluto. Pagkabaliktad, sobrang nagulat rin ako kasi tingnan mo naman yan, talaga namang yan yung gustong-gusto ko sa pizza, yung crunchy, yung dough. Kaya naman binaliktad ko na rin ulit tapos nilagay ko na dito yung pizza sauce. Kinalat-kalat ko lang to para lahat ng dough malagyan tapos nilagyan ko na rin to ng mozzarella cheese. Maglagay ka lang kung gaano karami yung gusto mo tapos ilagay na natin yung bacon na prinito natin kanina. Pagkatapos yung mga natirang cheese naman, ilalagay rin natin dito ulit. Mas masarap kasi pag maraming cheese, tapos syempre lalagyan din natin to nitong cream cheese. Arla na cream cheese yung ginamit ko dito, tapos sinakpan ko lang at hinintay ko lang mag-melt. At ayan, makalipas yung ilang minuto, meron tayong napakasarap na merienda na talaga namang masarap siya, walang halong biro. Kaya naman kung nakikrave ka sa pizza, wag ka nang bumili, subukan mo nang gawin to. Kasi sa kawali lang, tinan mo naman kung gaano kasarap yung nagawa ko. Sa kawali lang talaga, oh. Ooh, grabe yung cheese. Oh. Sobrang sarap. Yummy. Tingnan nyo yung dough. Kaya sa kawali lang luto yan, lutong-luto.